So guys, it's already 5:01. So ayan, sabi ko sa inyo pag 5 medyo madilim na talaga. Pero iba yung nabibigay na ganda, beauty nitong area na to, especially at night. When you see the restaurants around, yung mga alleyways, ang ganda niya pa rin tingnan. Sobra siyang attractive, saka sobra pa rin siyang picturesque. Kung tatanungin niyo ako, ano ba yung kailan magandang pumunta, umaga o gabi? Actually, depende rin sa inyo. Pero ako kahit ano, okay lang. Daytime, nighttime, sa hapon, maganda talaga siya. We're headed to Gion. Walking distance lang naman. Hindi siya ganun kalayo from here. Gion is the famous geisha district dito sa Kyoto. Punta tayo para makita natin kung ano yung itsura niya, especially at night time. Guys, behind me is the Yasaka Shrine. Pag pumunta kayo ng Gion, pag pumunta kayo ng Gion, madadaanan nyo siya. Worth na rin na puntahan or visit nyo siya since on the way rin naman siya sa Gion. Ayan, ang ganda oh. Actually, wala na masyadong tao or maraming tao, pero in this particular area, hindi siya ganun kadami. So, it's nice. Dito masarap maglakad-lakad kasi walang masyadong crowd. Dito sa loob ng shrine, maraming mga food stall. So pag medyo ginutom na naman kayo, maraming options. Ayan. Alright, nandito na tayo ngayon sa Gion District. Of course, kung gusto nyo yung mga traditional structures, ganyan, arts, punta kayo dito kasi napapaligiran siya ng ganun. Sobrang dami. Saka geisha neighborhood din to. So, malamang pag nandito kayo, pag naglakad-lakad kayo dito, may madadaanan kayong geisha na baka papunta na silang work. Medyo madilim lang ako ngayon kasi nga teka, maghanap tayo ng ilaw. Urong tayo doon. Ayan. Alas 5. Wait. Anong oras na ba? Yeah, 5:49 na. So, 6 p.m. na. So, medyo gabi na talaga dito sa Japan. Kasi pag autumn winter, pag ganitong oras, madilim na talaga. So, ang ganda tingnan nyo. Yung nasa paligid ko. Ayan o. Hello. So guys, kung makikita nyo, ang dami ng restaurants dito. So, I think this is the perfect place pag sa maghapon yung paggala dito sa Kyoto. Dito na kayo kumain. Alam nyo guys, iba yung charm ng Gion sa gabi. Feeling ko... Alright? Okay, take 2 tayo. Alam nyo guys, ibang charm yung ng Gion sa gabi. Feeling ko hindi ganito yung charm niya pag daytime. Pero ngayon, with nabukas yung mga street lights, yung mga lantern ng restaurants, yung mga lantern, yung mga pailaw ng mga establishment, mas mararamdaman mo talaga yung pagka-traditional niya. Ako lang yun hindi ko alam, depende sa inyo. Kasi feeling ko kasi pag daytime, parang it's just a normal wala akong ilaw. Dito tayo may ilaw. Find your light. I think if it's daytime, if you will go here, feeling ko it's just an ordinary street. Pero pag ngayong gabi, with matching mga pailaw sa paligid, mas nararamdaman mo yung charm niya, yung pagka-picturesque niya. So guys, we are on our way to Pontocho.
Pontoccio, kilala yung Pontoccio sa mga alley na may mga traditional nightlife. So if you would like to have fun dito sa Gion District, that's the best place to go. Daming options. Tabi-tabi siyang mga izakaya restaurants. Tapos ang ganda ng style ng mga establishment kasi traditional din yung itsura nila. Kapag sinisilip ko yung mga menu, medyo may pagka-expensive ng konti yung mga presyo nila. Pero baka good value for money naman. Like for example this. Pero for sure meron din naman ditong affordable. Baka kailangan mo lang talagang maghanap. Pasukin nga natin yung mga aisle katulad nito. Guys, hindi lang siya straight aisle. Ang dami niyang alley. Tapos ang dami niya ring mga restaurant sa loob. So kailangan mo lang taglagang ikutin at humanap ng type mong pagkain. Especially this time, dinner time na. Ayan, para na tayong pumasok sa Eskinita. Ay, sarado na. Dead end. Yun lang talaga. Minsan dead end na siya. So, balik na kayo ulit dun sa main alley. Ganun lang naman. I wonder kung kumikita yung mga nasa dulo, no? Pero syempre, tourist destination to. So, parang naman, hindi naman sila for sure mawawala ng mga customer. Ang haba niya, guys. Parang wala siyang katapusan. Ayun, no? Hanggang dun sa dulo. Tingnan nyo. So guys, we're walking here sa Kiyomachi Dori. Ito guys yung lugar kung saan pag cherry blossoms, sobrang gaganda ng mga sakura dito. Ito yung best place to go during sakura, during cherry blossoms. Ito yung street na yon. Kaya lang ngayon syempre autumn na, tapos pa winter na, so wala na sila. Medyo naglalagas na yung mga dahon. Guys, nandito tayo ngayon sa Kawaramachi Station. Ayan. Ito yung Kyoto na buhay. Kyoto na parang Tokyo. Ayan, ang daming tao. Mas ang daming mall sa paligid. So, at 6:32 PM, buhay na buhay yung mga tao. For sure, maraming turista sa paligid. Ayan, tingnan nyo. Ayan, on my right, nandyan ang Takashimaya. Siyempre, ang tukso sa Japan. Very Makati ng mga 7 PM. So guys, nandito tayo ngayon sa Shinkyo-goku. Very tempting. Para siyang Shinsaibashi. Very tempting kasi parang siya, shopping district dito sa Kyoto. Sobrang daming actually pwede pala ditong kumain na lang. Ang daming shopping stores. Tapos ang dami ring nakakatuwa, aliw. Diyos ko, nalilito na ako. Sabi ko kakain ako sa Ponchoto Alley, tapos napunta na ako dito. At hanggang ngayon hindi pa rin ako kumakain. Alam mo talagang bala ko sa buhay. Anong oras na? Alas 7 na. Petsa na. Hindi, ikutin lang natin to para mapakita ko sa inyo kung anong laman nito. Ayan, iba't ibang restaurants. Tapos ang dami ring cafes. My God, nakaka-excite. So guys, feeling ko hindi ko naman sasagarin hanggang dun dulo, pupuntahin ko kasi parang hanggang dun pa to sa Bulacan, sa layo. So parang lang, siguro hanggang gitna lang. Tapos okay na ako. Kasi Tom Goods na rin naman ako pero na-excite lang akong pasukin. Grabe, parang pwede pa itong isang araw na pasyalan Kung nandito kayo sa Kyoto at gusto nyo mag-shopping, punta lang kayo dito. Kasi sobrang dami niyong pwedeng puntahan to shop.
At saka para siyang mga local brands, yung mga shopping stores na nandito. So ayun nga, ayoko na siyang tapusin bilang ang habahan niya. So guys, if you wanna shop or buy pasalubongs, go here. Ito yung perfect na lugar para sa inyo. Dito sa Shinkyogoku. Ayan na po ang mga tukso. Lacoste, ABC Mart, yun, Adidas, ayan na po. So nandito tayo sa area kung saan mabubudol ka kapag wala kang self-control. Pero bilang nakapangako ko na budget travel to, wala akong kahit isang item na bibilin. Try ko. Charot lang. Okay guys, nandito na tayo sa kakainan natin. Bilang sabi ko nga, dapat magtipid tayo. So guys, nandito tayo sa Yoshinoya. Alam nyo naman, pag nasa Japan ka, pag ang taong gipit, sa Yoshinoya kumakapit. Actually, tatlo yan. Ang taong gipit sa Japan, sa McDonald's kumakapit. At saka, ang taong pinakagipit sa Japan, sa Family Mart kumakapit. Pero ngayon, gipit lang tayo. Hindi tayo sobrang gipit. So, Yoshinoya tayo. Itadakimasu. Guys, nandito tayo sa loob ng capsule para magpakita ko sa inyo. Hindi lang ako pwede magsalita ng malakas kasi marami nang natutulog. Yan siya. Tapos, dito, saksakan pa. Ayan, mga ports. Tapos may ilaw. Ayan. Tapos ito, parang cabinet pa to eh. Ayan o. Tapos ito yung harap niya. Ayan. Tapos meron siyang kahit mali, hindi siya ganun kaliit kasi biruin mo, meron po siyang side desk. Ayan. Labas tayo. Tapos, ito yung mga locker nasa labas. Ayan. 4. Ayan. Ako ay nasa 4A5. Tapos, numeral naman yung lock niya. So, may locker instruction naman dito sa gilid. Ayan. Tapos, dito, pwede kang tumambay. Maluwag siya, oh. Nasa 4th floor ako. Actually, hanggang 4 na floors. Itong guest house na to. Tapos, nandito yung mga restroom. Silipin natin. Ayan. Malinis. Malinis siya. Here's the outside view. Tapos ito yung kitchen. Ayan, may dining din. Tapos pwede ka mag-iwan ng gamit mo. Here. Ayan. Binibilisan ko na kasi may mga tao na hiya ako. Ayan. And then, ito yung reception area. Sa reception area, ito yung may mga place dito na pwede kayo mag-hangout. Pwede rin kayo mag-work. Ayan, parang malalaki siyang bed. And then of course, meron pa ditong parang common area. Pwede kang mag-work dito or tumambay pag wala pang ginagawa. Tapos ito yung reception area. Tapos meron pang ganitong area here. Lahat to pwedeng gamitin para mag-work o pwede rin kumain dito actually. Pero sa taas talaga yung dining. Tapos yun yung labas. So, ang ganda ng view. Not bad.
So yun guys, nakakatuwa. Actually, nung binuko to sa Agoda, nagdadalawang isip ako kasi usually pag nagta-travel ako, gusto ko yung hostel ko, yung capsule ko, yung hotel ko malapit sa train station. As in yung katapat niya na sobra ako nasanay na ganun. Para at least convenient. Pero sinubukan ko lang to kasi sobrang mura, sobrang cheap. Sobrang affordable siya. Alam niyo ba na nabuko lang to ng parang 7,100 yen. So that's basically almost 3,000 pesos. Ilalagay ko yung exact amount here doon sa 3 nights natin dito. Grabe, di ba? So parang 1K, less than 1K yung per night ko dito. Saan ka pa, di ba? Tapos nakakatuwa, dahil walking distance yung Kiyomitsu-dera Temple, yung Gion, pwede mo rin lakarin. Sobrang, kung masipag ka talagang, pwede mong lakarin yung mga main temples na malapit here. So nakakatuwa siya. So guys, maraming salamat sa pagsama sa akin sa buong araw sa day 1 natin sa Kyoto. Sobra akong nag-enjoy kahit napagod yung mga paa ko sa kakalakad. So yun lang guys, maraming salamat. If you like this video, paki-share naman. Saka mag-subscribe na rin kayo ha. Maraming salamat. This is Alex D. Thank you for watching. Peace. Pahinga na. Bye-bye.